Okay, susunod na po ng ating Kuya Ivan yung paglilinis ng throttle body. Ayan, papaklasin na niya. Okay, ngayon naman makikita natin kung ano ng status nitong ating throttle body, kung matubi na ba siya talaga o okay lang. Tanggalin muna natin ito. Sir, sa FI naman, ano masasabi mo? Anong suggestion mo? Dapat pa bang linisin o ano? Kung tatanungin mo, sir, hindi talaga kailangan. Kaya mapapasin nyo, sir, si Honda, maintenance spray yung injector niya. Kasi ang trabaho kasi ng injector, nagbubuga ng gasolina. Bago dumaan yung dumi dun sa injector, dadaan muna siya sa fuel filter. Kaya hindi siya basta dudumi. Doon pa lang sa fuel filter ay salang-sala na agad yung dumi. Tapos ang binubuga pa ng injector siyempre ay gasolina. Siyempre, di ba, gasolina, kalimitan, ginagamit din natin yan. Isa sa panlinis. Tama, kaya, tama. Hindi siya agad dudumi, mga sir. Kaya ang inaano ko sa mga customer, hindi ko na nire-recommend na magpalinis ng na injector. Basta laging nagpapalit ng fuel filter, yan, hindi na kailangan. Okay, sige sir. Yung Okay, ano sir? Hindi naman siya ganun kadumi, no? Yan ang status niya, talagang medyo madumi. Okay. Okay, yan ang susunod nating lilinisin, mga riders. Sir Ivan, may napili ako nung parang inihahalo sa gasolina. Panlinis nga doon sa Carbon cleaner. Okay, effective ba yun? Effective yun, sir. Okay, sinatesting ko siya dun sa Rusi ko. Nagdadalawang isip ako, isalina nitong Aerox natin. Eh, okay pala. Sige, so, yun ang meron pa akong isa bago ko magpakarga, kaya halo natin. So yun, dito pumadaan din yung sir, no? Yung magsasalin tayo. Bali siya, dun siya dumadaan sa ating injector. Yan. Okay. Kaya isa din yun, sir, kung bakit hindi ako nagre-recommend na i-FI cleaning. Kasi pag nagre-regular, lagay din naman kayo ng carbon cleaner. Una, hindi magkakarbon to. Saka ang problema kasi, sir, based my experience, ito yung ating FI, ano? Yan. Kalimitan kasi pag nag-FI cleaning, yan. Lumalakas agas kasi yung mga holes niya, lumalaki yung holes nun. Nag-i-spray. Pag nililinis. So ito, maliit lang talaga yung butas niya. Kaya siyempre, pressurize yun. Mas mataas ang kilopascal ng pressure nun. Okay, sige.
May kaumikot eh. Let's go, linis na. Mas recommended ko to kaysa dun sa throttle body cleaner kasi medyo matapang yun eh. Ito kasi mas maganda itong panlinis mga kuys. Kita nyo yung lipad niya, yung carbon. Labas agad, oh. Ano ba pinanggagalingan niya, sir? Yung dumi na yan? Galing sa combustion chamber. Tapos, galing din siya sa intake. Kaya na dumi. Sir Ivan, how about yung pagpapatune up? Ano masasabi mo doon? Sa tune-up, sir, malimit pong namin i-perform yun pagka sa mga pan-tricycle na motor kasi mga business model ay persado yung makina. Compare mo sa mga gantong scooter, single, hindi po siya persado. Saka yun, pine-perform lang din yun once na maingay o malagitik na yung pang-ibabaw ng makina. Yun, doon lang tayo nagbabal clearance. Yung tune-up, ang sabihin nun, is yung valve clearance. Kailangan pantayin natin yung clearance ng barbula saka ng tappet at tracker arm. Yun lang yun. So pag tahimik, no problem naman, problem hindi dapat galawin. Ano? Hindi siya dapat galawin. Nga pala mga ka-riders, support po natin si Ivan through subscribing and following yung kanya pong Facebook page at saka YouTube channel na Kuya Mo Ivan. Maganda po yung kanyang content, nag-share po siya ng pagkukumpuni ng ating mga motorsiklo. Siyempre, troubleshooting para sa ating mga nagdi-DIY na ayaw nang lumabas at magpagawa sa mekaniko. And then, dito po siya nagtatrabaho sa Desmark, Guevara, Santa Cruz, Laguna. Kaya pwede nyo po siyang pasyalan kung may papagawa po kayo. Bukas po itong Desmark sa Santa Cruz, Laguna every 8:30 hanggang 5:30 po, Lunes hanggang Sabado. Okay mga ka-riders, natapos na po nating linisin yung kanyang throttle body. Una nga po, nagpalit tayo ng fuel pump filter. Then ang isusunod natin, dito na tayo sa CVT. At saka magpapalit na rin tayo ng air filter, saka fan belt. Nga pala, yung panghuli nating lilinisin siguro sa isang linggo na at wala na tayong oras eh. Yung magneto cleaning, tama pa Sir Ivan? Oo sir. Yun ang susunod natin. Tapos bibili tayo ng pintura sir, yung samurai na matte black, di ba? High temp yun sir. High temperature na pintura. Dito nakalocate yung kanyang bag dito sa likuran ng kanyang radiator. Para kumpleto na talaga yung ating pagpapa-PMS. Medyo matagal nga lang po mga ka-riders, lalong-lalo na dun sa pagpapalit ng fuel pump kasi kailangan tanggalin yung buong tangke dahil nasa ilalim nakalocate yung kanyang fuel filter. Pero pag naman magandang work area mo, ayan, alwalas naman, although maliit lang po itong store, maayos naman yung trabaho ni Sir Ivan. Nagawa niya ng smooth at walang masyadong problema. Medyo nahirapan lang talaga sa fairings, sa pagkakalas ng fairings. Kasi alam niyo naman, marami itong tornilyo saka yung mga clip-clip niya. Ayan, di ba? Kaya sinusungkit-sungkit pa eh.
Okay, Sir Ivan, titignan ko lang yung sukat ng battery ng Aerox, ha? YTC. Okay, ito po yung stock na battery natin, YTZ 6 volts, 6B. Bali, ang lifespan nito, sir, ay ilang taon? 3 to 4 years ang inaabot ito. Depende rin po sa gamit. 3 to 4 years. So, kung regular na sa trabaho lang, talagang yun ang lifespan niya. Oo, yun po talaga. Okay, Pero so... kung lalo kung gamit mo siya lagi, ayun, mas tatagal yung lifespan ng battery mo. Kung lagi mong binabiyahe siya ng binabiyahe. Okay. Pero kung dito mo lang, tapos gamit mo pa yung Y-Connect, talagang hindi po tatagal ang lifespan. Ayun, kaya inalis natin yung Y-Connect. Okay. Ay, kaya lang, Sir Ivan, nga pala, naalala ko, nag-charge ako halos araw-araw sa cellphone. Walang problema. Walang problema yun. Basta nabiyahe po kayo. Okay, nabiyahe natin. Walang problema. Okay, sir, tanong ko lang, kabisado nyo ba kung magkano yung halaga nitong Ito, battery? ang presyo nito, nagre-range po to sir ng 2,000 hanggang 2,500. Dito nasa store nyo? Doon po. Doon sa mismong... 2,000 yung presyo nito. Okay, pero ano talaga siya, no? Trusted brand, Yuasa. Yuasa. Okay, sige sir, balik na natin.